araw ngayong gawa ng Diyos. Magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi siya nakilalang si Jesus. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukuhanin ko." Maria, ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mga kapatid kay Kristo, ngayong araw na ito ay patuloy po tayong nananariwa, patuloy tayong nagdiriwang sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Kaya taglay-taglay natin sa ating mga puso ang walang humpay na pag-asa at kagalakang ito. Sa atin pong ebanghelyo, narinig natin ang mga pangyayari matapos ng si Kristo ay muling nabuhay. Kung maaalala po ninyo, matapos matagpuan nila Simon Pedro at Juan ang telang nakalatag sa puntod, sila'y nagsigawan habang si Maria'y Magdalena ay natira sa libingan na nananangis. Nang makita ang anghel na nagtanong sa kanya kung bakit siya tumatangis, sinabi niya na kinuha ang katawan ng kaniyang Panginoon. At bigla sa isang idlip, nagpakita si Jesus sa kaniya. Naakala ni Maria Magdalena, ito ang hardinero. Kaya't iniutos niya na ipakita sa kanya ang katawan ng Panginoon upang kunin at alagaan niya. At pagtawag ni Jesus kay Maria, dito nakilala niya
ang kanyang guro. Tunay nga pong ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay nabuhay. Si Maria Magdalena at ang mga apostol, ang mga tinaguriang unang mga saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sila ay may tungkulin at responsibilidad na ibahagi ang mabuting balita sa ibang tao. Kaya naman, isa ito sa mga hamon ng pagkabuhay na matutunan din nating ibahagi kung anumang mabuti ang ating narinig at natanggap mula sa Panginoon. Uulitin ko po, ang hamon ng muling pagkabuhay ay upang ibahagi kung anuman ang mabuti na ating narinig at natanggap mula sa Panginoon. Dahil sa ganitong paraan, tayo ay nakikibahagi sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus Nazareno. Kaya sa isang taong may pananampalataya, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pinakabatayan ng kaniyang pananalig. Si Kristo ay nagpakasakit at namatay sa krus upang tayo ay sagipin mula sa lagim ng kasalanan at kamatayan. Siya'y muling nabuhay upang tayo'y gawin niyang mga bagong nilalang na mas matatag ang paninindigan na sundin ang dakilang kalooban ng Ama at bilang mga saksi ng Panginoon. Nalaway tularan natin si Maria Magdalena, sina San Pedro at ang ibang mga apostol sa pagpapahayag na si Kristo ay tunay na buhay. Si Jesus Nazareno ay buhay sa ating mga puso at isipan. Naway ang muling pagkabuhay ni Kristo ay manahan lagi sa ating puso, isip at kamalayan upang ang kaniyang presensya ay magsilbing liwanag at inspirasyon natin upang patuloy tayong gumawa ng mabubuti at matutuwid na gawain. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.